Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po. Sa bawat isa, pupungas-pungas pa. Today is Sunday. It's a day of rejoicing. Amen po ba? It is a day of worship. We are so blessed kasi muling sumikat ang umaga sa bawat isa sa atin. Kaya gising mga kapatid. And we welcome the presence of the Holy Spirit in every family this morning. We welcome everyone. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. This is the day of celebration. Amen. Kanina pa nag-aawitan ng mga anghel sa kalangitan at ang lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya, gather your family. We welcome the Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Let us set our soul and our spirit in worshiping our Creator sa umagang ito. May gagawin ng Lord. Amen po ba? So we will sing our prelude with all of our soul, with all of our strength, and we will worship the Lord sa umagang ito. So gather your family. Ready na po ba kayo? Yung mga nasa tahanan. Minsan pa, welcome po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. So let's worship the Lord. Awitan po natin ang Panginoon. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo at nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi at sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan, bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, O Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkabahagi at sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo, Panginoon. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan, bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan, bigisin ng iyong pag-ibig, bigisin ng iyong Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari
maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Yes, Lord, Panginoon, tunay na maghari ka sa aming buhay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong banal na presensya sa araw na ito at sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, we are lifting your name above high, Lord, that you are the authority, O Lord, and you are our sovereign God. Salamat po, O Diyos, sa pagbibigay niyo ng panibagong kalakasan sa bawat isa po sa amin na narito ngayon at sa mga nanonood, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy na paggabay mo, O Diyos. Nawa'y makamtan namin ang kaliwanagan ng inyong salita. Nawa, Panginoon, patuloy kaming palakasin ang inyong salita. Nawa sa aming pakikipagdinig sa inyong banal na presensya, O Diyos, ay turuan mo kami, Panginoon, na aming maunawaan ang higit at lubos sa inyong salita, Panginoon. Lord, we believe, Lord, in your words in Matthew chapter 18, verse 20. Ang sabi mo doon, Panginoon, na kung merong dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon sa banal mong pangalan, ay naroon kang kasama namin. Lord, we believe, Lord, that we are dwelling in your presence, O Lord, sa umagang ito. Lord, we have this wonderful spiritual fellowship with you, Lord. Ito po ay banal. Ito po ay natatangi. Ito po ay katampok-tampok. At ito po ay kapangyarihan mo na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy mo kami pabanalin ng inyong katotohanan at yan ay inyong salita, Panginoon. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. John 17:17, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa ay nabigyan, Lord, to empower us, O Lord, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Mapapalad ang mga taong ang presensya at ang Diyos ang kanilang hinahanap. Kaya, Lord, matagpuan mo nawa kami, Panginoon, na kami ay nananabig na uhaw, nagugutom sa iyo, O Diyos. Lord, we have this spiritual starvation, Lord, and spiritual thirst, O God. Lord, fill us, we pray. Fill us, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa araw na ito. Sa buong buhay namin, Panginoon, wala kaming ninanais at wala kaming inihiling, kundi ang pagtuturo, ang paggabay ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Lord, hindi na kami nananabik sa sanlibutan ito, Panginoon. Pagkat nalalaman namin na may isang Diyos na mayroong matamis, na mayroong maganda at masarap na inihanda para sa kanyang mga anak na hanggang magtiis ng alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po. At nakita namin ang sinasabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Lord, kailanman ay hindi natakot si Apostol Pablo, Panginoon, sa lahat ng pagsubok, sapagkat nalaman niya na ikaw ay kasama niya saan man siya pumaroon. Ang kalakasan mo't baluti ay aming tinataglay, Lord, sa umagang ito. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. At dahil ito ay gawain ng Panginoon, tayo ay magduduel sa Word ng Panginoon. Ready na ba kayong magbasa ng Word of God this morning? Before we start, hawakan ang mga Biblia together with your family. At buksan po natin ang aklat ng mga awit, Kabanatang 149, verses 3 to 5. Mga awit, Kabanatang 149, may talatang 3 hanggang 5. So basahin po natin siya ng salitan at nang may buong pusong pagpupuri sa Diyos.
Pagbasa sa salita ng Panginoon. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Verse 4. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa inyong hari. Ikaw, Sayon, ay matuwa. Parang iba. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Amen. Verse 5. So sabay-sabay po tayo. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagdiriwang ay magsaya't mag-awitan. Amen. Amen po ba? Sabi, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa kanyang mga hinirang. Ano ang sabi? Sa tagumpay na natamo natin, kailangan ang kanyang mga hinirang ay magdiwang, magsaya, mag-awitan. Amen. Magdiwang, magsaya, mag-awitan. Amen po ba? Ganito yung kalagayan ng isang taong lumaya na kapag nabigyan na ng pardon ng isang tao, no, na nahatulan na ng lifetime at sasabihin, you are now free. Ano ang gagawin? Sabi, magdidiwang, mag-aawitan, at magsasaya. Kaya sa umagang ito, ihandaan na natin yung ating kaluluwa na magdiwang at magsaya sa presensya ng Diyos na makapangyarihan na pinagmumulan ng ating buhay. Amen po ba? Amen! Amen! Let's give the best worship sa Lord sa umagang ito. Men, muli tayong tumayo, awitan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sambahin natin siya. No? Kasi ang Panginoon, deserve niya. No, yung pagpupuri natin. No, and alam nyo ba, kulang yung buhay natin para papurihan natin siya. No, kaya awitan natin siya. Yes, Lord, nais ka namin purihin ngayong umaga. At Lord, Panginoon, tunay na Lord, kulang ang aming mga buhay. Wala, Panginoon. Upang Lord, naihayag ang inyong kabutihan, ang inyong kadakilaan. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayong paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang hintay. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, kalakip ay awitin. Minsan paawitan natin ang Panginoon. Mayroon lamang akong sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon paman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin
sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Puso ko ay tanging sa'yo magmamahal sa habang panahon. Yes, Lord, Panginoon, tunay nga ugal, dakila ka, Panginoon. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Lord, tunay ka na dakila ka, ugal, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinagpupurihan ka namin ngayon umaga. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob upang itaas ka muli sa aming mga buhay. Kaya, Lord, we keep on honoring you, O God, Panginoon, this morning, O God. Continue, O God, Panginoon, na Lord, ikaw nga ang manguna sa aming gawain, O God. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. At narito sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatangan sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantian. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. At narito nang dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. At pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatangan sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, nananatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatangan sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa
dakila ka. Yes, Lord, Panginoon, tunay nga na napakabuti ninyo, God, sa aming mga buhay. Tunay nga na Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na, Lord, karapat-dapat, O God, na aming mga buhay, na purihin ka, awitan ka, na, Lord, ang aming mga tinig na inyong ipinagkaloob ay, Lord, gamitin upang itaas ka, sabayin ka sa aming mga buhay. And Lord, tunay nga na Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na banal sa umagang ito, God. Lord, pinapupurihan ka namin, O God, Panginoon. Lord, nais namin ibalik, nais namin itaas, O God, sa iyong pangalan. Ang lahat ng papuri, O God, Panginoon. The Lord, muli pinagkalooban niyo kami ng panibagong umaga upang maranasan ang inyong presensya. Kaya Lord, Panginoon, Lord, patuloy ka na maihayag at maitaas sa aming mga buhay. Pinapupurihan ka namin, O God. Sinasamba ka namin, O God. Dinadakila ka namin sa umagang ito. Ito nga po ang aming samang panalangin, ang aming papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Minsan pa, pinagkalooban niya tayo ng panibagong araw. Great morning sa bawat isa sa atin na meron tayong kalakasan. Sino may kalakasan dito? Amen, no? Na tayo ay ginising ng Panginoon sa panibagong buhay. We are blessed na tayo ay dumadako sa presensya ng ating Panginoon. At yan po ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa isang tao na siya ay laging nasa tabi, laging nasa presensya, laging lumalapit, laging may kauhawan at kalutuman sa salita ng ating Panginoon. Hindi naman lingid sa ating lahat na tayo ay dumaraan sa matinding pagsubok na nangyayari sa buong mundo ngayon, no? Patungkol dyan sa COVID. Araw-araw, sabi nga ni Pastor Ramel, parang halos ayaw niya nang tingnan kung ilan ang mga infected. But ang lahat ng bagay na yan ay maaari nating iwan sa kamay ng ating Panginoon. Pwede nating ipaubaya ang lahat ng bagay na yan sa pamamagitan ng pagpapasya at sa pamamagitan ng kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po ang ating mensahe sa araw na ito, God permit or God will, gawin po nating series on maturity. Po. Yung ating nakaraang series, ano yung ating series, yung tema natin na nakaraan, for 2 months. Ano po yun? May nakatatanda ba? Ng ating series about early church or early Christian series. Ang lahat po yan ay ating tinalakay sa aklat ng mga gawa, pero hindi natin totally natapos hanggang chapter 13 lamang tayo. Kung papahintulot ng Panginoon, babalikan po natin ang pagtakel, no? Ang pagtuturo at pag-aaral sa about early Christian church. At ang mahalaga, andito tayo ngayon sa diwa at kapangyarihan ng ating Panginoon at nais nating matuto at lumago. Nais nating lumakas sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. That is the greatest motivation, the Word of God. At ang instrumento ng paglago ay
walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Na tayo ay mahasa, na tayo ay matuto, na tayo ay lumalim sa salita ng ating Panginoon. So that tayo ay maging malakas. Kapares tayo ng mga sundalo na dumadaan or ng mga astronaut in a rigorous training. Para dumating man ang mga sitwasyon na katulad nito, tayo ay bantad na o malakas na, no, sa pamamagitan ng pagsasanay ng salita ng ating Panginoon sa bawat nating mga buhay. Alam niyo po, yun po yung isang bagay na pinaka-mimithi ko sa bawat isa, na tayo po ay matuto, lumakas sa ating pananampalataya, lumakad sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Jesucristo. Anyway, kung kayo po ay may mga Biblia, pakibuksan po ang inyong mga Biblia sa unang Pedro, kabanatang 4. Unang Pedro, kabanatang 4, at meron po siyang talatang 12 hanggang 14. 1 Peter chapter 4, verse 12 through 14. Excuse me. At ito po ang sinasabi. Anyway, yung title po ng ating message sa umagang ito about growing through trials. Growing through trials. Sabihin na, ayan si Pastor, no? Trials na naman, no? Paglago na naman sa pamamagitan ng mga pagsubok, no? Pagtitiis. Alam niyo po, ito po ay bunga ng Espiritu na nais ng Diyos na matutunan natin at kamtin natin. Sabi rito, mga minamahal, verse 12, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Verse 13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Also in Philippians chapter 1, Philippians 1:29. Philippians 1:29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, silin niya, God, our God. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, that is our Lord, kundi ang magtiis din naman ng alang-alang kay Kristo. Let's pray. Father, we bless your name, Lord, sa inyong salita, sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, I ask the lumen of your Holy Spirit, Lord, na turuan kami, gabayan kami in every words na aking pong sasalitain o bibitawan, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na pagsama ng inyong kapangyarihan sa aking pagtuturo na ito. I am nothing without you, Lord. I am worthless, O God. At ako hindi karapat-dapat, Panginoon, pagamat sa inyong biyaya at habag at kaligtasan, ako po ay inyong minarapat. Purihin ka, O Diyos. And Lord, it is a great, wonderful opportunity, Lord, para sa akin na tumayo at magpahayag ng inyong salita sa umaga ito. Dalangin ko ang diwa mo, dalangin ko ang kapangyarihan mo, dalangin ko ang kalakasan mo na patuloy naming maramdaman, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. And Amen. Alam niyo po, si Pedro po is one of siya po ay isa sa mga apostol ng ating Panginoon, is one of the circle three of our Lord, si James, si John,
and Peter na nakakita, nakaranas ng mga bagay na pinagdaanan ng ating Panginoon. Kung ating pong aalamin, kung meron mang mas nakakakilala sa ating Panginoon, walang iba po kundi si Pedro. Walang iba kundi si Pedro. Kung meron mang mas nakaririnig, mas nakakaunawa sa mga salita na tinuturan ng ating Panginoon, especially on John chapter 16 verse 33, John 16:33, walang iba po kundi si Pedro. Dahil sa pagiging malapit niya sa ating Panginoon, sa pagiging magiliwin niya sa ating Panginoon, marami siyang bagay na narinig at natutunan sa ating Panginoon. Especially yung salita ng mga apostol in John chapter 6. Bakit ka namin iiwan, Panginoon? Sa inyo namin narinig ang salita ng buhay na walang hanggan. John chapter 6 verse 68. Yan po ang pinatutunayan ni Pedro ng kalakasan ng Panginoon, bagamat tawagin natin tayo po ay ating pong nararanasan ang hirap ng buhay ngayon. Marami tayong mga bagay na nakikita noon na palugod-lugod sa ating paningin at ating pakiramdam sa mundong ito, na ngayon ay madi-disappoint tayo dahil masasabi natin na napakalaki ng pagbabago. At maging ako ay nabanggit ko nung ako po ay pumunta nitong nakaraan lang sa pinakatanyag na mall, malaking mall. No, kapag pumasok ka dito sa mall na to ay talagang gagala ka, no? Magagala ka, masisiyahan ka, no? Pakiramdam mo, pero nung huli ko pumasok ay kabaliktaran ang aking naramdaman. No? Sabi ko parang napakalungkot na sa loob dito. Parang ang bawat pagkilos ng tao ay limitado na. Ang bawat pagkilos ng tao ay minamando na. No, nang dahil sa virus na ito. May mga bagay at maganda tayong mga bagay na matututunan patungkol sa ating mga nararanasan. Especially yung pinakamaganda, natuto tayong lumapit, natuto nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng full concentration. I don't know kung ang ginawa natin for this more than 2 months na lockdown ay nag-aral tayo, nagbasa tayo ng salita ng ating Panginoon. I hope na lahat tayo ay nagduel sa kabila ng ating panghihina na ang salita ng ating Panginoon ang nagiging kalakasan natin. Na sa kabila ng ating pagkatakot na ang salita ng ating Panginoon ang siyang nagiging tapang natin. Na sa kabila ng wala na tayong makakapitan, ang salita ng Panginoon ang siya nating maaasahan. Alam niyo, yun po yung pinakagusto ng ating Panginoon. Inihahayag ng bawat apostol, inihahayag ng salita ng ating Panginoong Jesucristo ang mga bagay na ito. Sabihin na natin nakakadismaya, nakakatakot. But there is one purpose or isang layunin ng Diyos na ang tao ay matutong umasa sa Diyos. Yan po ang gusto ng Diyos. Na matutot nating makilala na kung ang bawat isa ay malayo sa Diyos, iwalay kay Kristo, tayo po ay walang magagawa. Sino po ang pwedeng magsabi ng Amen? Apart from God, we are nothing. Wala kang magagawa. Kailangan tanggapin mo yan. Apart from God, we are weak. Apart from God, we are failure.
every decision na gagawin mo mag-isa, ang bawat salita na gagawin mo o sasalitain mo ay baliwala kung ikaw ay hiwalay sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat yan ang katotohanan. Nanais ng Diyos na matutunan natin that His Word is sovereign sa ating mga buhay. Wala nang iba. Hindi ang salita ng tao, hindi ang mga bagay na nasa mundong ito ang siyang magbibigay sa atin ng katagumpayan for us to be in the presence of God. Hindi. Kung hindi ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, itong mensahe natin ngayon, I believe in my heart that this is a God's instrument of growth. Ito pong winika ni Apostol Pedro, this is God's instruments for us to grow. God's instruments of growth. Huwag natin pakinggan o tanggapin ang mga bagay na inyong maririnig bilang itong mga bagay ay pampapahina lamang. Maaaring sabihin natin, ganito na nga sitwasyon, yung mensahe na dinadala o pinapahayag ni Pastor ay lubos pang nakakapanghina. Hindi po. Ang sabi ko nga po, the Word of God, that is our best motivation. Wala nang iba. Sa panahon ngayon, wala ka nang makikitang maganda. Wala ka nang maririnig na malinis. Wala ka nang mararanasan na banal. Kundi ang lahat ng bagay na inaasahan natin sa panahon ngayon ay nasa salita at nasa presensya ng ating Panginoon. The Christian life begins with spiritual birth. Ano po? Bukod sa kapanganakang pisikal, pinanganak tayo ng ating mga biological parents. Alam niyo po, isang bagay na mangyayari sa buhay natin. It is a mystery. When we say mystery, ang ating spiritual na kapanganakan, pag sinabing mystery, huwag tayo masyado magdwell sa misteryo sapagkat this is a new information na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon, ng ating spiritual birth. Ang sabi po in John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, unless a man be baptized of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ibig sabihin po, walang ibang bagay, katotohanan na ang tao ay muling ipanganak sa Espiritu, kundi ang makilala at tanggapin niya ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabing tanggapin mo ang Panginoon, ito ay pagsunod. Ito ay paniniwala sa salita at mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Ito po'y paghingi, pagpapalinis ng ating mga sarili at ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Yan po ang ating muling kapanganakan. That is our spiritual birth. Alam niyo po, pag sinabing physical birth, kaya ang sanggol ay dumedede sa kanyang nanay. Ang nais ng kanyang mga magulang ay lumago siya. Ang nais ng kanyang mga magulang ay lumakas siya. Lumaki siya. Alam niyo po, the same din yan in our spiritual birth. In God's plan is birth. Una, birth. Pangalawa, growth. At yung panghuli, maturity. Tandaan po natin yan. Ano po? Ito ang plano ng Diyos sa tao. Especially, kung tayo ay mga pinanganak na sa Espiritu. Sabi, birth, growth, and maturity. Pinanganak ka sa Espiritu, kailangan lumago ka sa Espiritu,
At kailangang umunlad ka, no, sa espiritu. Maturity, mamunga ka. Maturity, hindi mo lang naririnig ang salita ng Diyos, kundi na ipamumuhay mo. Kundi nakikita kung paano mong inilalakad. What you talk is what you walk. Alam niyo po, walang iba, sabi ko nga kanina, na ang tao ay para umunlad at lumago matapos na siya'y muling ipanganak sa Espiritu. Walang ibang bagay na maaaring gamitin o makilala o naisan ng tao kundi ang salita ng ating Panginoon. God uses the Bible. Maraming bagay yan. Kaya tayo narito ngayon. Gusto nating lumago, gusto nating marinig ang salita ng ating Diyos. We are church. Nandito tayo ngayon kasi gusto nating isang palatandaan yan na sinasabi natin sa Diyos na gusto nating lumaki, umunlad sa pamamagitan ng Kanyang salita. At kaya tayo nakikipag-fellowship, bagamat mangilan-ngilan tayo rito, but nakikipag-fellowship tayo sa mga nanonood, ang gusto natin ay lumago. In Hebrews chapter 10 verse 25, tayo po ay may pagkakaisa, pakikiisa, dahil ang gusto natin ay sabay-sabay tayong matuto. Lumawak ang ating mga kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoon. To have spiritual strength. Kasi pag sinabi natin spiritual strength, walang ibang magbibigay sa atin ng kalakasang spiritual kundi ang ating Panginoon. Philippians chapter 4 verse 13. Ang ating Panginoon lamang at ang Kanyang salita. And also, God uses trials, mga pagsubok. Ito na po tayo, bukod sa Bible, sa church or sa fellowship ng ating mga kapatiran, isang bagay din po ang pinahihintulutan at ginagamit ng ating Diyos para po tayo ay lumago sa ating spiritual na kalagayan. Walang iba kundi trials, pagsubok. Sabihin na natin maybe kasakitan, kasalatan, no? Financial lack. But alam nyo ba, ang mga bagay na yan ay ginagamit ng Diyos upang ang bawat isa sa atin ay lumago. This is some truth about trials. So sinabi po ni Apostol Pedro, or sa katanungang, why Christians have trials? Hiniling ko po na i-focus po natin ang ating mga isipan on verse 12. Sabi po rito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka. Think it not strange. Huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Meron tayong pagsubok. Tanungin ko po, ang bawat isa, sino po ang walang problema dito? Sabi nga ni Pastor Ton, ito yung tanong ni Pastor Ton eh. Sino yung walang problema dito? Taas po ang kamay. Sabi ni Pastor Ton, kung wala kang problema, malaki ang problema mo. Ano po? Malaki ang problema mo. Lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok, problema. Especially, yung tinatawag na financial distress, no? Walang-wala kang pera. And then, lumaranas tayo ng kasakitan. We live in a world of crime. Sa bayan natin, mababalitaan natin, may patayan kung saan-saan. May namatay dahil dito, dahil doon. We live in a world of sickness. And also we live in a world of death.
Hebrews 9:27. Appointed unto man wants to die, and after that judgment. When we say appointment, that is, we have battle. Meron tayong pakikidigma sa kamatayan. Alam niyo po ba ang kamatayan ay kaaway ng bawat isa sa atin. Ang kamatayan ay pinatatakutan. Kapag narinig natin ang salitang ito, maaaring walang gustong makarinig. Because this is a morbid topic para sa bawat isa. But death is a reality na dapat nating tanggapin na nandito sa sanlibutan ito. We live in a world of we live in a perishable world. We live in a disposable universe. Dapat nating maunawaan po na ang bawat isa ay pwedeng maapektuhan ng isa sa mga bagay na ito. Na ang bawat isa, we are prone sa mga bagay na ito. Because tayo mga Kristiyano, hindi po tayo excuse sa mga nangyayari dito. Christians have trials because of the power of, ayokong sabihin power, because of Satan na lang. Satan means the opposer. Satan means adversary. Ano po? Sino daw po yung nagbibigay ng kasakitan? Sino daw po yung pinagmumula ng mga bagay na ito? Walang iba kundi si Satanas. Siya po ay ating kaaway. Especially mga mananampalataya, especially mga umaasa, nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Let us consider Satan's attack on Job. Ba't makikita natin ang buhay ni Job, bagamat dinanas niya ang kasakitan, dinanas niya na siya'y mawala ng kanyang mga mahal sa buhay, still hindi nagtagumpay sa kanyang buhay ang mga pakana ni Satanas. In 1 Peter chapter 5 verse 8, Satan is a roaring lion, naghahanap ng masisila. But for us, na merong o binabalot ng kapangyarihan at dugo ng ating Panginoon, tayo po ay makakaasang ginagabayan at pinoproteksyonan ng ating Panginoon. Tanggapin natin, Christians are on a collision course with the world. Dahil nandito pa tayo, in our temporary home, pero darating ang panahon, in God's due time, sabi nga ng Panginoon, kayo aking ipinaghanda ng silid na inyong matutuluyan sa kahanan ng aking Ama. Sa panahon ngayon, ang mga salita ng ating Panginoon, ang mga pangako ng ating Panginoon ay siya nating matibay na makakatigan at maaasahan. Saan daw po tayo dadali ng ating Panginoon? Sa presensya ng kanyang Ama. Tayo mananahan sa presensya ng ating Panginoon. In John chapter 15, verse 18 through 20, sinabihan na po tayo ng ating Panginoon about this conflict. Jesus warned of this conflict. And also in John chapter 16 verse 33, sabi niya, in this world, marami kayong paghihirap at pagsubok na mararanasan. But may isang bagay na sinabi ang Panginoon, you have my peace. Ang kapayapaan ko ay sa inyo. Alam niyo po, medyo kung ating naririnig lamang, kung inyo lamang naririnig sa akin ang mga bagay na ito, medyo mapapataas ang kilay mo, no? Mapapangiwi ka, no? But sabi nga po, kailangan mong magkaroon ng malakas na pananampalataya sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Na kailangan nating umasa
sa mga bagay na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung ating babasahin in Hebrews chapter 11 verse 36 through 40, many had suffered and died for Christ. Hindi lamang po tayo nagtitiis ngayon, hindi lamang po tayo nakakaranas ngayon ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Ang sabi nga po sa mga ngaral, ang lahat ng bagay ay paulit-ulit lamang. Noon po, marami nang namatay, marami nagtiis ng mga mananampalataya, especially the apostles. Yung mga sumunod sa ating Panginoon, in the Old Testament times, nakarinig ng pangako ng Diyos, sumunod, sila po ay mga nangamatay sa pananampalataya. But one day, I believe and I declare na ang mga bagay na ipinangako sa kanila ng Panginoon ay mangyayari. Sapagkat tinura ng ating Panginoon, in Revelation chapter 21 verse 4, we will come to wipe all of our tears. Papahirin ng ating Panginoon ang bawat nating mga luha sa ating mga mata. Let us accept this reality that Christians have trials too. Hindi tayo excuse sa mga bagay na nangyayari ngayon. No, hindi tayo chipwera dahil tayo po ay nakatungtong pa sa lupa. Dahil tayo po ay namumuhay pa sa mundong ito. We are not excuse. But the only thing na meron tayo ay ang kalakasan ng Panginoon na hiningi natin, pinanampalatayanan natin, meron tayong pagpapatawad, meron tayong buhay na walang hanggan. Yun po yung the best blessings na tinanggap natin sa Panginoon, na tayo po ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga pagkakasala. At tayo po ay merong buhay na walang hanggan. No? That is the best the best things, no? The best promises na tinanggap natin sa ating Panginoon, that we have eternal life. At ang mga bagay na yan ay mangyayari sa araw na itinakda at inihanda ng ating Diyos patungkol sa kanyang mga pangako. And then number 2, why the Christians' trials are different. Let us read again. Bakit po ang mga pagsubok na nararanasan natin o ng mga Kristiyano ay kakaiba? Bakit nga po kakaiba? Verse 13, sa halip, sabi rito, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Tanungin ko po kayo, sino po ang pinagkalooban ng Panginoon dito ng pananampalataya? Sino po ang pinagkalooban ng Panginoon dito ng pananampalataya? Say amen. Amen. Lahat po tayo. Lahat ng nananampalataya, nananalig at umaasa sa Panginoon ay pinagkalooban ng ating Diyos ng pananampalataya. At alam niyo ba, mga minamahal, yun po ang tangi nating sandata. Yun po ang tangi nating sandata. Ang pananampalataya sa ating Panginoon. That's why we are different. May pananalig ka sa Diyos eh. May paniniwala ka sa Diyos. May pag-asa ka sa Diyos. Na isang araw, we don't know, na baka mamaya, baka bukas, rapture na. Darating ng Panginoon. Ano po? Yun ang tangi natin pag-asa. Na baka mamaya, bukas, ang mga pinangako ng Panginoon, na kapayapaan, kaginawahan, wala nang kamatayan, wala nang kasakitan, wala nang paghihirap, Revelation 21:4, may mangyari na. Because everything is possible sa ating Diyos.
Walang mahirap sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. At isang bagay po, na tayo'y makakaiba. Ang mga hinirang may pananampalataya, may pag-asa kay Kristo ay kakaiba sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan ngayon. Say amen, yung mga natatakot sa COVID. Amen. Amen. No, nakakatakot naman talaga. That's why meron tayong mga nilalagay na proteksyon sa ating mga katawan. Meron tayong face mask. Alam niyo, hindi po kami maalis si Pastor namin na walang dalang alcohol. Ang dala ko pong alcohol ay ganyan kalalaking bote. Because that is the reality. Nakakatakot naman talaga. Ang sabi po ng ating mahal na presidente, kapag ikaw ay nagkaroon ng virus na yan, ma-hospital kang mag-isa, makukonfine kang mag-isa, at kapag ikaw ay nabigo, mamamatay kang mag-isa, at susunugin kang mag-isa. Nakakatakot at nakalulungkot. Amen? Amen? Nakakatakot at nakalulungkot. Wala kang kasama. Kaya tayo'y natatakot. But sinabi po rito, kung meron kang pananampalataya kay Kristo, at kung ikaw ay na kay Kristo, we are different. Sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan sa ngayon, we are different. Why? Dahil ang pangako ng ating Panginoon sa atin ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Hebrews 13:5 verse 6. Hebrews 13:5 verse 6. Huwag kayong magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, ito yung pinaka-the best na sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa atin, hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng takot? Ano ang magagawa sa akin ng sakit? Ano ang magagawa sa akin ng kahirapan? Ano ang magagawa sa akin ng pagsubok? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? That is His best promises. That's why we are different. Sabi mo nga sa katabi mo, kakaiba ka pala. Sige, sabi mo sa katabi mo, kakaiba ka pala. No? Kakaiba ka pala. Ibang klase ka. Ang lakas mo. No? Kaya pagkadikit mo ang ating Panginoon, ikaw ay malakas. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang pananampalataya mo ay kakaiba. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay masigla. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay laging nakangiti. Dahil may pag-asa ka na nagmumula sa ating Panginoon. Even tayo po ay nandito pa sa sanlibutan ito. At hindi pa po ganap na tayo po ay nasa piling ng ating Panginoon. No? Kapag nararamdaman natin yung salita ng Panginoon, I will never leave you and never forsake you, lumalakas tayo. Kaya nga po, kung may mabigat kang problema, may mabigat kang pagsubok na pinagdaraanan, pumunta ka lang sa church, pumunta ka lang sa mga kapatiran mo, at mararamdaman mo kakaiba. No? Kahit may problema, at wala kang pera, no? Lagi kang masaya. Why? Dahil ang Diyos ang siyang nagpapalakas sa iyo. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kasiglahan. No? Also in verse 13 of 1 Peter chapter 4, sabi rito, we become partakers of Christ's sufferings. Nagagalak tayo na sa mga dinanas ng ating Panginoong pagtitiis, sakit ng kanyang katawan, sugat, pagkutya. Sabi nga sa Philippians 1:21, we are partakers of Christ's sufferings.
Natural kung sino yung ating sinusundan, natural lamang na maramdaman mo yung mga bagay na kanyang naranasan. Nung nasa lupa po ba ang Panginoon, anong kanyang naranasan? Hindi po siya namuhay ng marangya. Sabi ng Panginoon, "Come follow me. Sumunod kayo sa akin. I have nothing. Wala ako. Ang ibon may pugad, ang mababangis na hayop, mayroong lungga. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagsandigan ng kanyang buhay." Our Lord challenge us. Sinasabihan ka ng Panginoon, "Come follow me." Akala niyo ba madali ang manampalataya sa akin? Sabi ng Panginoon. Hindi. Ang sabi ng Panginoon in John chapter 16 verse 33, this is the word of God. 31. Sumagot si Jesus, "Talaga bang naniniwala na kayo?" Ang tinatanong niya po rito ng kanyang mga disipulo. Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gaymay hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Our Lord He is teaching us, tinuturuan niya tayo na kapag kasama mo ang Diyos, huwag kang matatakot. Ano man ang dumating sa iyo. This is His best example. And in 33, sinabi ng Panginoon, after niya sabihin yan, sino ba't ang matatakot? Kahit magunaw man, ano man ang mangyari sa sanlibutan ito, kung kasama ko ang Ama, hindi ako matitigati. Hindi ako mag-aalala. Because He is with me, and I am with Him. And then binitawan ng Panginoon ang katagang ito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin. Sinabing pakikipag-isa, pananampalataya, paniniwala, pagtuturo ng kanyang salita. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. You have my peace. You have my peace. Tinuloy ng Panginoon, 33b, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito. Sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutang ito. Ngayon, sinasabi rito ng Panginoon itong mga bagay na ating nararanasan ngayon. And I don't know sa mga kababaihan ngayon kung sino ang nakakaalam sa salitang Braxton Hicks contraction. What is Braxton Hicks contraction? Ito po yung yung early stage ng sakit ng tiyan na nararanasan ng isang babae. Maraming bagay, salita na inihayag ng Panginoon regarding sa mga bagay na mararanasan ng bawat isa sa atin sa libutan ito. We are going to read Luke chapter 21, Matthew chapter 24, and also Mark chapter 13. Panimula pa lang yan. Palatandaan pa lang yan ng kanyang muling pagbabalik. And in Revelation chapter 6 up to 8, hindi natin matatakel ngayon, babanggit ko lang po. Revelation chapter 6 up to chapter 8, that is the seven seal judgment, the seven trumpet judgment, and also the seven bowls judgment. But wala pa tayo dyan, no?
Ito po yung mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon na ating mararanasan. Sabihin natin, it is a pessimistic view na mararanasan ng mundo sa mga huling araw. Hindi madali. Hindi madali. But sabi ng Panginoon, you have my peace. 16:32. Sabi ng Panginoon, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin. Kung totoo o tunay nga yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoon, ano daw po tatanggapin natin? Magkakaroon kayo ng kapayapaan. Sadly, kung hindi totoo yung pag-asa at pakikipag-isa natin, maging yung pananampalataya natin sa Panginoon, puro reklamo ang maririnig mo dyan. Puro pagdahin. Bakit? Dahil yung kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita ay hindi natin makakamit kung hindi totoo ang ating pananampalataya at pakikipag-isa natin sa Kanya. Sadly, sinasabing we are different, kakaiba ka, na hindi natin makakamit. But we are glad na tayo na ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoon is a genuine faith na binibigay natin sa ating Panginoon. Lord, gusto namin ng totoong kapayapaan. Lord, gusto namin ng totoong kagalingan. Lord, gusto namin ng totoong paglaya. Lord, gusto namin ng totoong kalusugan. Hindi po natin makakamit ang mga bagay na yan sa sanlibutan ito. Because we are living in a perishable world. Makakamit lamang natin yan kapag kasama na natin ang ating Panginoon. So I encourage you, habang tayo ay nasa lupa, habang ikaw ay nanampalataya ka na rin lang, kapatid, galingan mo na. Kapatid, pag-igihin mo na. Yung pag-asa mo, dagdagan mo pa. Hilingin mo sa banal na Espiritu na ang pag-asang inilagay sa iyo ng ating Panginoon ay umunlad pa. Dumami pa. Na hindi natin inahangad na sa mundong ating kinalalagyan ngayon ay kung paano natin hinahangad ang mga kayamanan na yan na nasa mundong ito, ganyan din natin hangarin na paunlarin pa ng Diyos ang ating pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. Wala tayong magagawa. Kailangan nating tanggapin ang reality. This is the reality. Na tayo magkakasakit, na tayo daranas ng hirap. Why not? Danasin man natin yan, at least, meron tayong pag-asa na ating makakamit ang mga bagay na ipinangako ng ating Panginoon. That is the design in our difficulties. Romans 8:28 verse 9, that is the design in our difficulties. Na kaya natin nararanasan ito, that is the only way na nais ng Diyos na tayo lumago sa ating pag-asa sa Kanya. Main thing is,
or His sovereign will is for us to grow in our faith, for us to grow in our hope. Pag-asa kanino? Sa ating Diyos. Hindi pag-asa sa mga bagay na nasa mundo ito. Pag-asa kanino? Sa Diyos. Maybe, if this is will, kung loloobin ng Panginoon, kayang-kaya namang, amen, kayang-kaya namang alisin ng Diyos ang kasapitang ito, amen? 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 Amen, no? Kaya ng Diyos. At may isang bagay na nais ng Diyos na matutunan natin, His own sovereign will for us to have hope na nanggagaling lamang sa Kanya. That we are leaning, we will learn to lean on everlasting arms. Na matutunan natin sumandig sa magpasawalang hanggang bisig ng ating Panginoon. Hindi tayo umasa ng todo. No? Someday may makakaimbento ng bakuna, someday may makakaimbento ng gamot, someday mawawala na yung COVID na yan. But marinig ko sa balita, 2 years pa yung tatagal ng COVID, na ang COVID ay magiging seasonal flu, mabibigo ka lang. Ngayon, GCQ, and then i-modify, titignan mo yung bawat area na ang taas ng infected, titignan mo yung mortality rate ng COVID na yan, mabibigo ka lang. But one thing is for sure, kung ilalagay mo ang pag-asa mo sa Diyos, sa salita ng Diyos, walang kabiguan. Walang kabiguan. Kailangan matutunan natin, learn to accept reality. Learn to accept reality. What is reality? Na ang tunay na pag-asa ng tao ay nasa Diyos lamang. That's why we are different. That's why we are believer. That we must be faithful sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon regarding these words na may apply mo sa buhay mo. Lord, I am ready. I am facing reality of this world and I am facing the reality of your truth and promises, O Lord. Because I believe that your promises will come to near. Darating na. Bagamat napakalungkot nitong mensaheng ito, bagamat maybe sa inyong padinig, it is a morbid message. But this is the reality. We must face the reality. If God is love, may isa ring bahagi na totoo sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. He is also just and right. Kung siya ay Diyos na maibigin na nakilala natin, siya rin po ay Diyos na makatuwiran, matuwid, na nais ng Diyos na matuto ang tao na tanggapin ang katotohanan na ating kinasasadlakan ngayon. Because His sovereign will and sovereign need wants ay ang tao matutong umasa sa Kanya. Hindi umasa sa sarili niyang lakas. Zechariah 4:6, for not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Na ang tao hindi umasa sa sarili niyang talino, sa talino ng iba. Na ang tao hindi umasa sa lakas ng iba, sa sarili niyang lakas. Kundi ang tao ay matuto na umasa sa Kanya, sa Diyos. Na ang tao ay manumbalik sa Diyos. Na ang tao ay balik ang pag-asa na nawala sa Diyos. Nowadays, may mga high-tech na gadget. Marami ang tao na
pinagbabasihan ng kanyang buhay. Tatanungin mo pa minsan, yung iyong kaibigan, kapag nawala ba ang wifi, anong mangyayari sa buhay mo? Now, ibabalik ko sa inyo yung katanungan na yan. Kapag nawala ba ang wifi, mga high-tech na gadget, ano bang mangyayari sa'yo? Anong mangyayari? Maraming mangyayari. Meron pang Biblia. Sapagkat isang bagay lamang ay hindi mawawala sa mundong ito at yan ay ang salita ng Diyos. Amen? Can I hear amen? Amen. Mawala man yan, lahat ng bagay na yan, may isang bagay na hindi mawawala. And that is the Word of God. Kapag nawala ang salita ng Diyos, siguro, katapusan mo na. Kapag nawala ang salita ng Diyos, walang eternal life. Walang pag-asa. Ang tao ay mananatiling takot. Ang tao ay mananatiling walang pag-asa. Ang tao ay mananatiling patay sa kanyang sarili. Revelations 21, nakatakda naman talaga mawala ang sanlibutan ito. Yung langit na nakikita mo at yung lupang tinatapakan mo, mawawala yan. The only thing that will remain is the Word of God. Kaya nga, meron akong isa sa mga kapatiran, lagi ko sinasabihan, mahalin mo ang Panginoon. Ibig mo ang salita ng Diyos, mahalin mo ang Diyos. Hindi takot na siya. Pastor, ano kayo mangyayari sa mundo natin ngayon? Naghanap ng sakit. Naghanap ng kabuluhan. Makikita na lang natin sa US, no? Lawlessness. Magdidismaya ka na. Kapag gano'n ng tao, hysterical na siya, nag-aalala na siya, ibigin mo ang Diyos. Pag sumakitan mo ang Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Even the peace of Jesus will be added unto you. Even the promises of Jesus will be added unto you. Even His soul will be added unto you. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangal, manalangin, hanapin ako talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Sabi ng Panginoon, kung ang bayan na ito na tinawag sa aking pangalan, then I believe na ang bayan ay tinawag sa pangalan ng Panginoon. Sabi, kung magpapakumbaba sila sa akin, mananalangin, if we are humble themselves and pray, I will hear them and I will heal their land. Hindi natin alam kung gaano nakalalim at kadami ang kasalanan ng ating bayan. Kung bakit nangyayari mga bagay na yan. Pero may isang napakasarap pakinggan sa tenga, I will heal their land. If they will turn from their wickedness, will humble themselves and pray, I will heal their lands. Bagamat sinabi ng Diyos to sa bayan ng mga Hudyo, Israel, also us, we are the believer of Christ, in His own dispensation of grace and mercy, also us, we are the nation of God. We are the nation of God. Tayo po ay bayan ng Diyos. Kung kaya dapat natin pakinggan, gawin
ang mga sinasabi ng ating Diyos sa kanyang salita. Sa kanyang salita. For us to be different. Na maging kakaiba tayo. Hindi lamang ang isang church, they are different kasi ang gagaling tumugtog, umawi. Hindi po. Ang pinag-uusapan dito yung pananampalataya at pagpapakumbaba mo sa Diyos. Kung paano ka nais mo na matuto sa kanyang salita at kung paano mo hinahanap ang Diyos. Paano mo ba hanapin ang Diyos? Paano natin nahanapin ang Diyos? Alam ba natin paano natin nahanapin ang Diyos? Hanapin mo siya sa kanyang salita. Hanapin mo ang Diyos sa kanyang katwiran. Sana hindi pa huli, Lord, ang lahat na ikay aming hinahanap at kinaupuhawan. And then the last is verse 14. Sabi po rito, pinagpala kayo kung kinukutya kayo. Minsan may dala ka lang na Bible, medyo tinatago-tago mo pa yan eh. Minsan yung paghayo, pagbabahagi ng salita ng Panginoon, natatakot ka, di ba? Kasi nasa isip mo, kinukutya ka. Minsan kapag sinasabi mo yung katotohanan ng patungkol sa ating Panginoon, natatakot ka eh. Kasi baka may masabi sa iyo ang tao. Baka iwasan ka nila. Baka pagtawanan ka nila. But sabi rito ni Apostol Pedro, pinagpala kayo. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya. Narinig ba natin yung salitang to? Ano daw po? Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya. Ibig sabihin, hindi to man-pleaser eh. Hindi ka after dun sa sasabihin at gagawin ng tao sa iyo eh. As long na matupad mo lang yung tungkulin at gawain na binigay sa iyo ng Diyos. Kundi you are a God pleaser. Hindi ka tumitingin sa pamantayan ng tao. Kung paano mo minamahal at binabahagi ang salita ng Panginoon. Kung hindi, tumitingin ka sa pamantayan ng Diyos. Kung paano kanya tinitignan sa iyong paglilingkod at pananampalataya. Verse 14, how mature Christians react to their trials. Kaakibat po ito eh. Kung paano mo dinadala at pinamumuhay ang salita ng Diyos, ganun ka naaapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Especially crime, sicknesses, troubles, hardship. Ganun tayo sinusukat kung paano natin pinaniniwalaan at sinabubuhay ang salita ng Diyos. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Dahil daw po kanino? Kay Kristo. Sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalawalatian, ito yung espiritu ng Diyos. Alam niyo po ba ang dalangin ko sa bawat araw? Lord, gawin mo ko ito sa mightily and boldly na makapagpahayag ng inyong salita. Lord, gamitin mo ko na ang banal na espiritu mo ay laging turuan ako, samahan ako sa mga bagay na nais mong gawin ko, Panginoon. Lord, tulungan mo ako nang sa gayon, sa bawat pagsubok na aming nararanasan, manatili kaming may kagalakan sa aming mga puso. Hindi lamang kagalakan ng mundong ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na ako'y tumingin sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Manalig at manampalataya sa mga bagay na ipinangako mo. That is how happy I am, Lord.
sinasabi ko po, sharing the Word of God is beyond. It is a joy beyond comprehension. And I don't know, because many of us here, hindi pa tayo gaanong kapamilyar sa salita ng ating Panginoon. Tanggapin na natin, no po? But kung ikaw ay matagal ka nang nasa presensya ng Diyos at lagi mong kinauuwawa ng Diyos at lagi mong pinagnanaisan na ikaw ay matuto sa salita ng Diyos, maunawaan mo yung mga bagay na ating pong ipinapahayag dito. Especially maunawaan natin ang mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kagalakan sa ating mga buhay. Happy even when we are reproached. Kahit parang hindi nila iniisip yung mga sinasabi mo patungkol sa salita ng Panginoon, you are happy. May kagalakan ka na hindi mawawala. That's why si King David, nung siya ay nakagawa ng adultery together with Bathsheba, nalungkot siya kasi nawala yung joy of his salvation. At tiniling niya sa Diyos, God, bring back the joy of my salvation. Yan po yung pinakamahalaga sa isang tao. Tawanan man siya ng mundong ito because he loved Christ. Kutsayin man siya ng mundong ito dahil pinapangaral niya ang katotohanan ng salita ng Diyos. Dumanas man siya ng maraming pagsubok sa mundong ito. God is with us. In our trials, still happy I am. And happy you are. Wala pong ibang magpapanatili ng kagalakan sa ating mga puso. Wala pong ibang magbibigay sa atin ng kalakasan upang harapin ang bawat pagsubok na ating nararanasan, mararanasan. Walang ibang magpapalakas sa atin kundi ang salita ng Diyos. To be more familiar in the Word of God. To be more literate in the Word of God. To be more acquainted in the Word of God. Paano mangyayari yun? There is no other course. Kundi ang basahin mo, Joshua 1:8, pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Matuto ka sa salita ng Diyos. At hindi po sa cellphone. Nung umakyat si Nehemiah sa mataas na lugar, ang dala po niya ay ang the scroll of word, of His Word, ang Biblia, salita ng Diyos. The Word of God is the best motivation. The Word of God is the best strength giver ng bawat nananalig at aasa sa Panginoon. Ito po yung kasaan ng ating mga pananampalataya. Ito po yung source ng ating kalakasan, the Word of God. Wala nang iba. Kung maghahanap pa sa mundong ito, ng ibang mong pwedeng pagkunan ng kalakasan, moral support, wala ka ng ibang matatagpuan. Sadly, and sorry, wala kang ibang matatagpuan sa mundo ito. Ang pera, hindi mo pwedeng panangalan niya. That is temporary. Kahit itong mundong ating pinananahanan, it is temporary. Ibig sabihin niyan, yung mga ating dinaranas na paghihirap ngayon sa mundong ito, temporary. The only everlasting is the Word of God and the promises of our Lord Jesus.
Sa pa ba? Kung kayo ang aking tatanungin sa mga oras na ito, saan po tayo babanda at dadako? Sa ibang salita, saan ka tataya? Better, tumaya ka na sa salita ng Diyos. Better, tumaya ka na sa presensya ng Diyos. Better, mag-rely ka sa mga bagay na sinalita ng ating Panginoon. Isang bagay na ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita about this world is temporary. We are living in a disposable world. The only eternal is in the presence at dun sa mga bagay na hinihanda ng ating Panginoon. That is eternal. And I believe in my heart na malapit na natin makamit ang mga bagay na yan. Kapatid, huwag kang manangan sa mga bagay na napapanis at nawawala. Manangan ka sa salita ng Diyos. Because His Word is forever, eternal. Because our Lord is the Alpha and the Omega. Ang kanyang salita ay magpasawalang hanggan. Let's pray. Father, we thank you, Lord, sa salita mo, Panginoon, ng aming natutunan. Lord, you are convincing us, Lord, for us to grow in every trials, O Lord, na aming mararanasan, O Lord. And we are so grateful, Lord, that in every trials na aming mararanasan, Panginoon, you are with us. At hindi mo kami iniwan, pinabayaan mo. Lord, nananalig kami sa iyo. Even if we are not matured enough, Lord, to comprehend your word and your message, O Lord. But still, Lord, sabi mo nga, pagtiyagaan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, ang bawat isa ay matuto sa iyong salita. That's what you are, Lord. Kaagapay ka namin, ang salita mo ang aming instrumento. This is our special instruments, O Lord. Na ang bawat isa sa amin ay lumago sa kabila ng mga nangyayaring mga pagsubok na ito sa amin. For us to know that the only thing that we can rely is in your words, O Lord. It's in your presence, O God. Purihin ka, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, Lord, yung mga taong wala pang relasyon at pagkakilala sa iyo. Kapatid, kung ikaw yan, at kung nanonood ka ngayon, this is the best time na tanggapin mo ang ating Panginoon as your Lord and Savior. Sabihin mo, kapatid, Lord, I receive you as my Lord and my Savior. And accept me in your kingdom and forgive me in all of my sins and cleanse me in all of my unrighteousness. Kapatid, sa mga sandaling ito, tinatanggap ka ng Panginoon. Tanggapin mo ang salita ng ating Panginoon bilang iyong kalakasan to sanctify you, pabanalin ka sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Lord, turuan mo ang aming kapatid na ito na lumapit sa iyo sa pamamagitan ng pagbabasa at pananalangin, Panginoon. Paglapit sa iyong presensya. Ignite us, Lord. Sanctify us by your glory. Purihin ka, O Diyos, sa mga sandaling ito. And we are not wasting every opportunity and time, Lord, na ikaw ay may bahagi namin sa bawat tao at bawat kaluluwa. Father, pinangako mo in Luke chapter 15:10, Lord, laksalak sa ngangil mo, nagdiriwang sa langit sa isang makasalanan na tumalikod at tumanggap sa iyong pangalan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakilangin ka, for this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. No, next in line. Amen. Hallelujah. Maybe some
Closing song. Ayan. Bago po tayo magtapos, no, sabi po sa Revelations, meron daw 4 na creatures na punong-puno na mata. And nasa kalangitan daw sila. Nakikita nila, since yung buong katawan nila is punong-puno ng mga mata, nakikita nila yung glory ng Panginoon. And ang nasasabi lang daw nung 4 na creature na yun, sabi sa daily devotion natin, sabi sa daily bread, na ang nasasabi na lang nila, Holy, Holy, Holy is the Lord. No? Na kung tayo siguro magkakaroon tayo ng punong-puno ng mata, yung katawan natin at nakikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon, no? Talagang higit natin siyang papupurihan, pasasaban, and muli awitan natin ng Panginoon. No? Na sinasabi nga doon sa kakantay natin ngayon na kung meron lang daw tayong 1,000 buhay, no? Dapat hindi natin ipagkait para sa Panginoon. And dapat siya yung maitaas. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon paman sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awit. Sabi doon sa kanta, kung meron lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Kaya papurihan natin ang Panginoon. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Di pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa aking tinatagay, paman sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging ka naman ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay awitin. Minsan pa, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, puso ko ay tanging
sa'yo magmamahal sa habang panahon. Yes, Lord, tunay na nakita ka, pinapupurihan ka namin kita. Sige po, itaas natin ang ating kamay sa ating Diyos na hindi nagbabago, to our God that is immovable, eternal, wonderful God, the awesome God, our Creator. This morning, Father, as we continue to stand firm, Lord, in our faith, through your word, O God, that you continue, Father God, to give and reveal to every heart this morning, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming paglilingkod at pananampalataya sa iyo, O Diyos, na ang aming mga mata ay nakatuon sa mga bagay that is eternal, O God. Sa mga bagay na nananatili, Panginoon, at ito ay ang iyong mga salita. Na ang buhay na ito, Diyos, na ipinagkaloob sa amin, ang iisang buhay na ito, Panginoon, ay magamit for the purpose that you all created us to be, O God. Na ang aming katungkulan ay paglingkuran ka. Na ang aming katungkulan ay sumamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Na ibahagi ang iyong pagliligtas, O God. Na panghawakan ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Kung ang mundong ito ay nagbibigay ng takot, kamatayan, kasakitan, kagutuman, mananatili kami sa aming pag-asa, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, O Diyos, na darating ang panahon. There is an appointed time, O God, na ang mga bagay na ito ay lilipas sa Diyos. At ang tanging mananatili ay ang iyong mga salita. Yes. Ang pag-asa, ang pag-ibig na tanging sa iyo lamang namin masusumpungan, O Diyos. Kaya sa umagang ito, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagluwalhati, ay tanging sa iyo lamang namin ibinibigay, Panginoon. Patuloy mo kaming hubugin, patuloy mo kaming baguhin, Panginoon, renewing our mind, transforming our character, O God, day by day, all for your glory and all for your honor. Here we are, Lord. Gamitin mo ang buhay na ito upang ang bawat isa ay mapalakas sa iyong mga salita, saturating every heart, every home with the hope that comes from your word, O God. Pagpalain mo ang bawat sambahayan, pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Pahirin mo ang aming mga luha, O Diyos. Hipuin mo ang bawat kasakitan sa umagang ito, Panginoon. At patuloy, Ama, na palayain mo kami, O Diyos, sa bawat paghihirap sa mundong ito, O God. Salamat, O Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming lakas. Ikaw, Panginoon, siyang mag-aahon sa bawat isa sa amin. Healing for this nation. Healing for every heart, O God, and deliverance to every captive soul, O God, this morning. To you alone are worthy, O God. Sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming paglilingkod sa iyo. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa iyo. Tanggapin mo ang aming buhay na ito sa iyong paanan, O God. Maitaas ka, mapapurihan ka, at maibalik sa iyo ang tanging kaluwalhatian na tanging sa iyo lamang nararapat, O Diyos. To God be all the glory. To God be all the glory. Ang lahat ng mga mapagtagumpay na anak ng Diyos ay magwika ng Amen. Amen and Amen. Happy Sunday po. God bless us all. Maraming salamat po sa nakisa sa gawain sa umagang ito. To God be all the glory. God bless us all po.